Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking channel. Dito sa Your Faith is Your Key. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumibisita dito bago ang lahat. Ako nga pala ang inyong tagapagtalakay, si Mr. Wisdom. At sana po may matutunan kayo sa talakayan natin ito, mga ka-wisdom. Tatalakayin pala natin ang mga bagay-bagay tungkol sa paniniwala nating mga Katoliko. So, simulan na natin ang talakayan. Anyway, ang tatalakayin natin ngayon mga ka-wisdom ay ito'y tungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo. So napaka-importante po, lalo-lalo na sa ating mga Katoliko. Kailangan nating malaman na si Jesucristo ay Diyos. Dahil ang dami-dami na po mga sekta ngayon na nagsasabing si Jesucristo raw ay tao lamang. Baka tayo'y mabiktima, baka mabudol tayo sa mga taong naniniwala na si Jesucristo ay Diyos daw. At yan po ang himay-himayin natin dito gamit ang Biblia, na ang Biblia mismo ay nagsasabing si Jesucristo ay Diyos. So sa lahat po ng mga ka-wisdom ko dyan, baka may Biblia kayo dyan sa bahay niyo, inaanyayahan ko po kayong kunin at sabayan ako sa pagbukas sa mga setas na aking nababanggit dito sa ating talakayan. So, eto. Anyway, tinatanong ito ng mga ibang sekta na hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Tinatanong nila ito, bakit raw nagdarasal si Kristo sa Diyos Ama? Kung si Kristo ay Diyos daw, bakit daw? So, ibig sabihin daw, si Kristo ay may Diyos. So, hindi siya Diyos. Ayan. So, beware po kayo dyan mga ka-wisdom. Dahil nga naman, mababasa nga naman dito sa Lucas 6:12-13. Nang panahong yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Si Jesus ay nagdasal ng buong gabi doon sa Gethsemane. At sa Marcos 6:46, matapos mapaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Ayan. So, ang sagot po dyan kaya po nagdarasal si Jesus dahil niyakap niya itong pagkatao niya. At dapat ang Diyos, siya mismo ay isang magandang ehemplo doon sa atin na kanyang ililigtas. Dahil ituturo niya kung paano tayo maligtas. Kahit si Jesucristo, itinuturo niya yan na para makonect tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagdarasal. Ito rin, tinatanong din nila, pangtira nun sa ating mga Katoliko, bakit siya tinawag na anak ng tao sa Biblia? So mababasa nga naman, Mateo 8:20, ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong kubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Dito rin, sa Marcos 2:10, sinasabi dito, upang inyong malaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sasabihin ko ito sa kanya. Sample na po yan ng mga sitas, mga ka-wisdom. Dahil nga, si Kristo ay isang Diyos na nagpakatao. Pinanganak siya ni Mama Mary, kaya siya naging tao. Kaya tatawagin rin siyang anak ng tao. At hindi yan may pagkakaila, mga ka-wisdom. Dahil nasa Biblia talaga yan. At ito pa, matatanong din natin, bakit nagpakatao ang Diyos? Anyway, mga ka-wisdom, ang Diyos pwede namang mag-appear sa atin o pumunta dito sa mundo bilang isang Diyos. Pero ang Diyos po ay mapagmahal at gusto niyang iligtas ang buong mundo. Kaya niya yan ginawa. Dahil pag ginawa niya na dumating siya dito bilang isang Diyos, nawala yung magpakababa. Ang Diyos natin napaka-perfecto niyan, napaka-humble. So, yan po ang standard ng Diyos para makapunta ng langit, di ba? Ang tunay na tao na nagpakababa sa lahat, sa lahat. Isang perpektong basihan po yan para makapunta sa langit. So, pag ginawa niya yan, na dito siya, isipin niyo kung anong mangyayari. Lalo-lalo na dun sa mga Hebreo. Sila ay ligtas na. At ang Diyos nila ay ililigtas na sila kasi dumating na raw
'di ba? Ang mangyayari dun, ang mga Hebreo ay nawawala yung pagiging, mapagkumbaba nila. So, magiging mapagmataas na sila sa ibang tao kasi nga sila raw ay pinili ng Diyos at ang Diyos ay nagpakita sa kanila dito bilang isang Diyos. Kaya't ang iba ay hindi na maliligtas dahil hindi na matuturuan ang iba kung paano magpakababa. Kaya si Jesucristo, ang ginawa ng Diyos, pumunta siya dito sa mundo at nagpakatao at niyakap ang buhay tao. Subalit saan nga ba mababasa na ang Diyos ay nagpakatao? So heto, hihimay-himayin natin mga ka-wisdom. Ito buksan natin ang ating mga Biblia. Basahin natin. Dito sa Filipos 2:6 hanggang 8. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Ayan, klarong-klaro dito Biblia na ang nagsabi niyan. Ito pa mga ka-wisdom. Dito sa Juan 1:1 hanggang 14, ito yung nagsasabi na si Jesus ay isang Diyos na nagpakatao. Okay, basahin natin 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Kita nyo? At yung salita na sinasabi dyan, at yan ay si Hesus Kristo. Ipag patuloy natin hanggang 14, nagsasad na. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos na biyaya at katotohanan. So yan po ang sinabi ni Juan. Klarong-klaro na ang Biblia ay nagsasabing si Jesucristo ay isang Diyos na nagpakatao. Anyway, ang Biblia po ay wala pong sinasabing si Jesus sa isang tao lang, hindi Diyos. Kahit saan mo basahin yan sa Biblia, from Genesis to Revelation, talagang hindi mo mababasang si Jesus ay tunay na tao lang at hindi Diyos. Ano? So, eto, may mga verses ba na nagsasabing si Jesus ay Diyos? So, ang sagot ay napakarami po, mga ka-wisdom. So, ito, himay-himayin natin itong mga nakalista na mga verses ko dito. Partial pa lang po ito, Hindi ito lahat na nasa Biblia. Itong mga basihan ko, mga mababasa dito sa Biblia. So, eto. Dito sa Juan 10:33, sumagot ang mga Hudyo sa kanya na sinasabi, hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa, kundi dahil sa iyong pamumusong, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Ikaw na isang tao. Ayan. So, kung i-realize natin itong sitas na ito, mga ka-wisdom, dito'y inaakusahang si Jesus. Ginawa niyang kapantay ang sarili niya sa Diyos Ama. At ito'y ginagawa ng ibang mga sekta ngayon. Alam niyo na kung sinong mga yan, Ginagawa nilang tao ang Diyos at sinasabi nilang hindi siya Diyos. So, ano bang kaibahan nila dito sa mga Hudyo na inaakusahang si Kristo raw ay nagpapapantay sa Diyos Ama? So, heto pa, sa Juan 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ayan. So, ang pinapahiwatig po dito ay si Jesucristo, di ba? So, siya lang ang nagpakilala ng lubusan sa Diyos Ama. At siya pinakamamahal ng Ama. Kung nabasa niyo yung binautismohan si Jesucristo, sinabi ng Ama, ito, ang aking pinakamamahal na anak. So, walang iba po yan, kundi si Jesucristo lang. So, napakaraming mga setas, mga ka-wisdom, na mababasa mong si Jesucristo ay tunay na Diyos talaga. Okay. Dito rin sa Mateo 4:7, dito'y mababasa mo na sinagot ni Jesus si Satanas, di ba? Ito yung time na sinubok ni Satanas si Jesus. Talagang dinala niya sa bundok. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Kitang-kita, si Jesus mismo nag-declare sa kanyang sarili na siya ay Diyos, di ba? Sinabihan niya si Satanas. Ito rin sa Juan 20:28. Ito, ang apostol mismo ni Jesus ang nagsabi nito, si Apostol Tomas. Sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Ito po yung time na nagpakita si Jesus. Subalit si Tomas ay ayaw pang maniwala sa mga sinasabi ng ibang mga apostoles na si Jesus ay nabuhay muli. So ito sinabi ni Tomas dito na hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nahihipo ang mga sugat ni Jesus sa tagiliran at saka sa kanyang mga kamay. So kaya ito, nung pagkakita ni Tomas kay Jesus, talagang nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang nakakatawa lang dito, mga ka-wisdom, ang ibang sekta, sinasabi nila, kaya daw
nasabi ni Tomas ito? Dahil siya raw ay nagulat, kaya nasabi niyang, Diyos ko. Alam niyo ba ang mga Hudyo, mga kawisdom, konting trivia sa kanila, hindi nila basta-bastang ginagamit ang salitang Diyos sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Kaya hindi ito pwedeng sabihin agad ni Tomas, Diyos ko. Hindi po ganyan ang mga Hudyo. Dahil ginagamit nila ang salitang Diyos sa may mga kwenta tungkol sa paniniwala nila. Kaya nakakatawa nga lang mga kawisdom. Alam niyo na kung sinong sekta yan. Anong sekta yan? Nag-declare. Yung mga sektang yan nagde-declare na sila ang tunay na tinayo ni Jesucristo. Isipin mo mga kawisdom, mas naniniwala pa sila sa kanilang ministro kailan lang nakasama nila o ipinanganak kakabago lang, di ba? Kumpara doon kay Tomas na nagsabing Diyos ko, na nakasama talaga ni Jesucristo. Yung mga ministro nila hindi nga makakabalik ang history hanggang kay Kristo. So ito pa, ipapakita pa ako sa inyong sitas na yung Diyos Ama talaga mismo ang nagsabi dito sa Hebreo 1:8. Ito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ayan. So sa lahat po ng mga naibigay kong mga sitas, mga kawisdom, talagang napapatunayan dyan na si Jesucristo ay isang tunay talaga na Diyos. At saka isipin natin, mga kawisdom, na sa buong Biblia, walang nakasaad dyan na si Jesucristo ay tao lang at hindi Diyos. So mas kapanipaniwala ang mga paniniwala nating mga Katoliko na si Jesucristo ay isang Diyos na nagpakatao. Dahil mababasa po yan, di ba? Diyan sa Biblia, doon sa mga sitas na naibigay ko kanina. At tunay na Diyos, Jesus. At mababasa rin yan. Kakabago lang na naibigay ko ng mga sitas. So, mas kapanipaniwala ang doktrina natin kaysa doon sa mga grupong nagsasabing si Jesus ay tao lang. Kasi hindi po yan mababasa sa Biblia na si Jesucristo ay hindi Diyos. Wala pong nakasaad sa Biblia yan. At itong mga grupong to, mga kawisdom, ay napakapaniwala nila dito sa kanilang propeta kuno na sinasabi nila. Na wala naman sa Biblia. Ito tandaan nyo mga kawisdom, si Jesus ay sapat na at hindi kailangan ng kasunod pa na propeta dahil siya ay Diyos na at ibinili niya sa kanyang simbahan. Ito ang paggawa ng simbahan o paghabilin ng simbahan sa kanyang mga followers. Hindi ba yan gawaing Diyos? Si Jesus ay isang Diyos, mga kawisdom. Kaya siya nagtayo ng iglesia dito sa Mateo 16:18 na itatayo po ang aking iglesia. Wala pong sinabi dyan na may darating pa na kasunod ni Jesus dahil si Jesus ay perpekto na. At mababasa din sa Biblia dyan sa Hebreo 3:1 na si Jesus ay isang pare, isang pangulong pare. At ang kanyang mga tagasunod, siyempre, mga pare din, di ba? Yung mga apostol, pare din. Kasi siya ay isang pinunong pare. So, kung isa siyang pinunong pare, may mga alagad siya na mga pare kasi siya ang pinunong pare. So, gamitin lang natin ang ating mga common sense, mga logic natin dyan, mga kawisdom. At saka ito pa, may mga pangako ng isang Diyos. Ito mga kawisdom. Dito sa Mateo 28:20, ito, sinabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ayan. So, napakaklaro dito mga kawisdom. Itong mangako kan, lagi niyo akong kasama. Nagagawa ba yan ng isang tao? Diba hindi, mga kawisdom? At ang dami-daming nagawa ni Jesus na gawain ng isang Diyos. Katulad lang, kanya muling pagkabuhay. Isipin nyo, mga kawisdom, si Jesus ay muling nabuhay. So, ano ang pakialam natin kung gusto niyang mabuhay ulit? Dahil siya ay Diyos naman, di ba? Siya ang may hawak ng buhay, mga kawisdom. Ang dami-dami pang mga milagrong nagawa niya. Tulad ng nagpagaling ng mga kasalanan. At eto pa, mga kawisdom, nagagawa niyang magpatawad ng kasalanan. Dito sa Mateo 9:6, sinabi ni Jesus, ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na akong anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tingnan nyo, ang pagpapatawad ng kasalanan ay gawaing tao, di ba? So, dyan pa lang nagpapatunay na ang Biblia na si Jesucristo ay isang tunay na Diyos. Ito pa, mga kawisdom, dito sa 1 Timoteo 1:15. Ito ang katotohanan dapat
tanggapin at paniwalaan ng lahat na parito si Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ayan. So kung ikaw ay tao lang, gamitin natin ang ating logic, initiative, common sense, lahat gamitin nyo na. Kung si Kristo ay isang tao lang, may tao ba na nagagawang magligtas ng isang makasalanan? Eto pa, nagagawa pa ni Jesus na maghatol sa ating mga tao. Ba? Dahil dito sa Juan 9:39, sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita, ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. So, isipin natin mga ka-wisdom, kung si Jesus Kristo, hindi siya Diyos, itong sa mga pinagagawa niya, naka-against the law of God na siya. Kasi itong mga pinagagawa niya, gawain ng isang Diyos to eh. So, balit ginagawa niya, ibig sabihin, nagkasala siya sa Diyos Ama, di ba? So, klarong-klaro ang Biblia, mga ka-wisdom, itinuturo na si Jesus ay isang tunay na Diyos. Ginawa niyang magpakatao, mga ka-wisdom, dahil gusto niya mailigtas ang lahat ng mga makasalanan at ang buong sanlibutan. Dahil ang gusto ng Diyos ay maturuan tayo kung paano tayo mailigtas. So, sino pa ba ang magtuturo sa atin ng perpektong gawain para sa kaligtasan? Siyempre, siya ang nakakaalam. Kaya ang ginawa ni Diyos, siya mismo ay bumaba dito para turuan tayo. At nagsakripisyo niya ang kanyang sarili, di ba? Dahil gusto niyang siya mismo ay maging isang perpektong ehemplo sa ating mga tao para sa kaligtasan. So, yan po ang kanyang ginawa, ang tunay na nagpapababa. Dahil po, yan po ang standard para makapasok sa langit. Kung walang magtuturo sa atin ng perpektong formula, hindi tayo makakakyat sa langit, ba? So, ganun lang kasimple kung bakit nagpakatao ang Diyos. Para siya ay ating sundin bilang isang tao, siya ang ating napaka-perpektong ehemplo para sundin kung paano mailigtas. Ayan. At sana po may natutunan po kayo sa talakayan natin ito, ano? At saka, kung nagustuhan nyo man ng pagtalakay natin to, so paki-like and share naman po ng video ito at paki-click na rin po ang bell button para po ma-inspire din naman tayo na magpatuloy sa ating gawaing ganito. And mga ka-wisdom, salamat, hanggang dito umabot tayo. Mr. Wisdom was signing off. Salamat po.